Pagkatapos na kumanta ang Diskaya, magsalita si Toby Chanco sa Blue Ribbon na pinamumunuan ni Marcoleta. At kung ano-ano pa yung nadiskubre natin doon, mga kababayan, bigla mong papalitan yung Marcoleta. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Punta kayo kay Marcos lahat. Tingnan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako. Punta kay Marcos kay wala hindi kami nakipag-contest kay Marcos. Never. Wala kaming bilyon, trilyon na nakadeposito sa kung saan ang bangko. I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them. So legally, lusot kayo, but for me, morally, unacceptable po itong pag-transfer. Dahil marami pang naghihingalo ng mga kababayan natin. Walang pambayad sa hospital. Kamuha ang flood control projects, ha? Wagin mo yung mga klaro. Oh. We will investigate ghost projects, bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. Ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw, hindi dapat sinasayang. A few moments later. Sa taas, at 5%. Sino ro yun sa taas? Zaldico at saka si Speaker po kadalasan ang sinasabi nila. Nagkakaroon ng corruption once yan hinawakan. Katulad ng confidential fund. Hinawakan mo yan, para hindi ka matitap. Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa rin. Isipin mo in 11 days, tinalo pa si Napoles, nagastos ka agad in 11 days. Si Napoles, 60 days lang eh. So kailangan mo lang doon, resibo. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Napagikulba kay Dolo. Kay ang katunga concrete, ang katunga kawayan. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung siyam na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun eh. Correct? Hindi. Tama? Hindi po, kasi iba yung may-ari ng mga companies. Oh, sus. Kasi sabi mo lang, I'm just concerned with Alpha and Miss Omega. Diskaya, Apa. kanina, sinabi mo Alpha Phi Omega lang ang sayo. Apa. Nung tinanong kita ulit,
Inunumerate ko lahat yung siyam na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yun. Oh, di ba? The records will bear me out. Oh, ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang siyam na korporasyon na yun, Panglimang tanong na. naglalaban-laban ba sa bidding yan? Panglimang Yes tanong po. na yan eh. Sabi mo kanina, last question. Hindi ba sumagot? Ay, sumagot. Oh. Hindi, sigutin mo. Opo, sumagot ako. Oh, Opo. naglalaban-laban. Opo. So pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang kontrata, at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Oh. Senator Erwin, Ang tanong ang... very brief lang, ma'am. Baka Opo, tayo maano ang sa sagot panahon, po, ha? ang sagot po dyan, Senate Pro Temp, nagbibiding-bidingan. Si Bryce, ito mo sinungaling yung hayop na yan. Saan ang proof niya na staff ko yung Beng Ramos? Nuno na kasi sinungaling yung hayop na yan. I never met that guy. Hindi ko kilala yan. Hindi natin maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa at narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga hudas yung labing walo. 18 senador ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Tama ba yun? Pero may votos na tell, yun na yung mga DA, sinusulan, Congress hindi ba sinusulan? Oo, hindi na tama, wala nang respeto. Bulok talaga yung sistema ni Bonji. Bulok talaga yung sistema ang ginagawa. Hindi lamang yung flood control, mas malala pa nga yung iba eh. Yung supply contracts para dyan sa road, yung mga road barrier, yung mga cat's eyes, yung dating mga netting, yung mga solar, street light, mas malala pa nga yung mga contracts dyan. Kahit pa paano, yung mga pangit na flood control na yan, na puro kawayan imbis na bakal, may nangyayari, may ginagawa. Mas malala talaga yung mga pinagkakabit na kung talaga namang kalokohan na yun. At meron pong nag-text sa akin sa pamagitan ng emissary, ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Ikaw, Congressman Abante, para kang hipon. Utak hipon. Si Congressman Abante, utak hipon. Bakit ko sinabing utak hipon? Kasi ang hipon, naghalo ang utak pati tae. Hindi niya napaghihiwalay ang tama't mali. Akalanin mo, binabaha ang Luzon. Ang palpak na flood control ay nasa Luzon. Ang iniimbestigahan niya nasa Davao, gago. Tanga. Akalanin mo ang palpak na flood control nasa Luzon? Ang palpak na budget, eto ngayong administrasyon ni BBM. Tapos, ang linubog ng baha, Luzon, ang iniimbestigahan, Davao. Tanga ka ba? Hindi ko alam kung paano na namin ang appointed saan ang COMELEC na yan eh. Hindi naman binoto ng tao, pero naupo. Saan na ang pinakamagaling na pulis nating si Torre? Ikaw, Torre, ikaw ang pinakamagaling na pulis dito sa ating bansa. Huliin mo lahat ng mga kontraktor at anak ng mga kontraktor ng mga magnanakaw at politiko na yan. Si Rizal Tiberos, siya ang pinakamagaling na senador sa ating bansa. Ngayon, hanapin mo lahat ng kontraktor, ito ay hamon ng mga taxpayer ng mga tao.
taong mahihirap. Hanapin mo lahat ang mga kontraktor at mga politikong adik na mga magnanako na yan at imbestigahan mo. Sana ang House of Representatives na tinatatad si VP Sara sa 1.5 million lang na pera at si Duterte na ipinagulong ninyo na pinakamagaling na naging Pangulo natin ngayon, ang House of Representatives at ang Senado, pati ang mga pulis, hinahamon namin kayo na hanapin ninyo ang mga politikong kumakain sa kaban ng bayan habang kami ay nalulunod sa kahirapan, habang kami ay natutulog sa kali, walang makain. Kayo naman ay nagpapakasasa sa kaban ng bayan na aming binabayad sa inyo. Hindi namin kayo binoto upang magnakaw sa kaban ng bayan at kainin ang aming mga pinaghirapang mga Pilipino.